Kasaring paninawaran din sa kaging bulan. Hello mga ka-G-Lovers. So bubuksan muna natin to. So problem nito ay no sound siya mga ka-J-Lovers. So wala talaga siyang sound. So ginagamit to sa motorcycle or tricycle. Pero yung dinala sa atin ay ginagamit ng may-ari sa tricycle. Pang sound niya para hindi maboring. So habang binubuksan natin to mga ka-J-Lovers, kung bago pala kayo sa ating channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa mga susunod natin na video. So wag nyo rin makalimutan hit ang like button kung nagustuhan nyo yung ating videos. So maraming salamat mga ka-J-Lovers. Bali, aalisan ko muna to ng tornilyo o nut yung isang transformer ay yung transformer para maitanggal natin yung board. Kasi nakaipit sa transformer kasi yan, hindi natin matatanggal basta-basta yung board niyan pag hindi natin inalis yung tornilyo ng transformer. Tapos galawin natin, itabingi lang natin yan, itabingi lang natin, tapos pwede natin siyang tanggalin yung board. So, gagawin ko muna mga ka-J-Lovers ay i-resolder ko muna to. Tapos, itatap natin yung IC natin at yung input kung magkaka-audio. So, tingnan natin kung magkaka-audio ba siya. So, basic troubleshooting para sa mga baguhan mga ka-J-Lovers. So, hindi pang professional, kundi pang baguhan lang to. So, para meron kayong idea na naman sa ganitong trouble mga ka-J-Lovers. Simple pero epektibo. Balik muna tayo sa basic troubleshooting para naman sa mga baguhan. So, ito naman yung gagawin natin. Pagtripan natin to. So, praktisan. Ika nga. Lalo-lalo sa mga baguhan, praktisan to. Magandang praktisan yung mga ganitong unit. Kasi napakasimple at kahit papano madaling i-repair. Bulan pertama kedua kalaki dia kita tolong. So wala nga talagang sound siya nung pag-tap natin. So wala siyang audio. So totally talaga no audio. Malamang sira itong IC. So try natin actual palitan yan IC
Pero bago natin palitan, itest muna natin kung pumapasok yung voltage niya, kung meron siya voltage. So itest natin dito muna sa filter capacitor. So meron tayong 19.4. So meron tayong 19.4, umabot naman sa IC. So ibig sabihin pumapasok yung supply niya. Roto IC kan eh. Roto IC. Ito talaga. Oh. Palit kita. Pero kaya pag nag-ground yan, no, nasa Nagdurukotan ng speaker. Kulay ginawa ito to no mandirare dahil wala na wala. Tanggal mo pula na. Bale, ito yung ginamit niyang IC, TDA 7057AQ. So kuha tayo ng pampalit para ma-try natin. So ito, meron na tayong bagong pang testing. So ito na yung ikakabit natin. TDA 7057AQ. So kabit lang natin to. Bali, lagyan muna natin to ng silicone compound para mag heat transfer sa heatsink agad. So medyo fast forward natin ng konti. Yan, kabit lang natin. So habang nilalagay natin to mga ka-G lovers, kung bago kayo sa ating channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell. So ba't ginaganyan ko sa kabila yung kabit natin? Kasi sinusukat ko muna yung mga paa, pin, bago ko ikabit dun sa likod. Yan, sinusukat ko muna sa tamang butas. Yan, tapos diretso na natin kabit sa likod. Medyo tawag niyan alangan kasi pagkabit dito sa likod basta-basta. So yan, pag tama na yung pin, madali na lang ikabit yan. Okay, na ikabit na natin. Next natin ay resolder natin mga ka-G lovers. Tapos testingin natin kung meron na ba siyang sound. So yan na nga mga ka-G lovers, meron na siyang sound. So napakasimple at napakadali ayusin yung mga ganitong trouble. So para sa mga baguhan lang to, sana sa mga baguhan meron kayong idea na naman kung paano ito troubleshoot yung mga ganito. So bawal lang to sa mga professional, kasi ang professional alam na to. So sa nag-aaral, mga baguhan at mga gusto mag DIY,
So, thank you very much. God bless you all. Sana may natutunan kayo. Thank you.